Sa dinami-dami ba naman ng mga kinain nating mamantika o mga matatamis na pagkain, malamang sa umay na nga tayo. At pag nagbukas pa nga tayo ng rep, siguradong maraming pagkain dyan ay initin natin. Kaya mas maganda bago tayo mag-init ng ating mga tirang pagkain, salitan muna natin ng mga gulay at isda. Para bago tayo lalong maumay, nakakain tayo ng masasarap at masustansyang pagkain. At bago pa nga maubos ito, tara, luto tayo. So medyo maaga pa nung mga oras na ito at naisipan ko nga na humingi ng mga ilang pirasong sigarilyas o tanim na kabay ni ama. Isa ito sa napapanahong gulay lalo na pagkaamihan. Napakasarap nito pagka ilalaga mo at isasawsaw mo nga sa buro o kaya sa mga alamang o bagoong. Mga ilang piraso lang naman yung aking kukunin. At dito nga sa kusina, meron nga pala akong biniling galunggong na medyo mga ginto nga ang presyo ngayon. Pero yata talaga ang sitwasyon kapag ang tao sawa sa baboy, pupunta sa isda, imamahal naman pagka yung mga isda ang binibili. At kapag mabili naman ang baboy, imamahal naman yung baboy tapos yung isda naman ang mura. Ewan ko nga ba bakit ganun. So yun nga, nilinis na nga natin itong ating mga isda at binalawan ko lang. Make sure lang na mahugasan natin mabuti ng paulit-ulit. And then lagyan natin ng asin para nga ito ay tumalab bago natin iluto. At habang nakababad naman sa asin yung ating mga galunggong, maghihiwa muna tayo dito ng mga ilang pirasong gulay. Meron nga ako dito 2 pirasong talong at sigurado ako na walang sira ito dahil nga sa wala siyang butas sa balat at medyo malambot nga yung pisil niya at alam mo na walang naninirahan na ibang mga insekto doon sa loob ng ating eggplant. Pagkatapos naman nating hiwain itong mga eggplant, ako naman tayo dito sa ilang pirasong sigarilyas na aking kinuha. Itong variety na ito ay medyo hybrid na, hindi katulad ng mga native na variety natin noong araw na talagang maliliit lang at sinlaki lang ng isang dangkal. Kung pipitasin mo ito bukas, mas hahaba pa at mas tataba. So ito yung size na kasarapan lang. Siyempre meron din tayo ditong kalabasa na pampalinaw ng ating mga mata. Aalisin ko lang yung kanyang mga buto at babalatan. So pagkabalat naman natin, hihiwain lang natin ito ng parang naghihiwa tayo ng papaya. Gusto ko nga pala kayong batiin ng Happy New Year sa inyong lahat. At sa lahat ng nanonood sa oras po na ito, welcome po kayo sa Cook and Taste. Pagkatapos kong hiwain yung ating mga kalabasa, meron ako dito ng isang pirasong patola. So babalatan ko lang ito at hindi ko nga aalisin lahat ng balat kasi mas gusto ko yung medyo may natitirang balat. Malutong kasi siya at napakasarap. Kaya naman ito, murang-mura pa yung aking nabili. Nakita nyo naman, talagang halos wala pa siyang buto. Maninipis lang yung kanyang buto, hindi katulad ng pagka magulang na meron ng bunot. Palatandaan na medyo magulang na yung patola na yon. So gagamit din ako dito ng sibuyas, saka gagamit din tayo dito ng 2 pirasong kamatis na sobrang mahal sa ngayon. Na kung tutuusin nga, kamatis lang naman yan. Pero bakit ganun kamahal? 200 plus mahigit ang 1 kilo. Kaya naman shout out sa mga may tanim na kamatis dyan at aanin na. Aba, congratulations po sa inyo. Nakatapat po kayo sa magandang presyo. So ito na nga dito sa ating kawali, naglagay lang ako ng used oil. Used oil na lang yung aking gagamitin dahil nga ito ay isda lang naman. At yun namang used oil na aking ginamit na yan, pinagpirituhan lang naman yan ng baboy. Hindi naman porky used oil, ilang ulit na ulit mo na lang na ginamit tapos gagamitin mo pa sa isda bago mo itapon. Siyempre, pagka sinabi mong used oil, kahit isang gamit lang, used oil na rin naman ang pagkakatawag. So yun na nga, nahango na nga natin yung ating mga pinipritong isda at 2 batch nga pala yung aking nagawang pagkakapirito. At dito naman sa ating pagluluto ng gulay, napakasimple lang naman ito. Naglagay lang ako ng tubig, sibuyas at kamatis, and then bagoong isda. Boneless bagoong isda pala itong aking ginamit from Pangasinan. Tapos takpan ko lang hanggang sa kumulo nga at ito nga kumukulo na. Ilalagay ko naman yung 2 pirasong galunggong na aking pinirito. Pagtatagalin ko lang yan ng mga 3 hanggang 5 minuto at pagka okay na nga, hahanguin ko na ulit siya. Kaya nga natin hinahango para pagbigyan daan muna natin yung mga gulay. At para nga maiwasan din natin yung pagkadurog nitong ating mga isda. Dahil ang ginawa natin dyan, pinalasa lang muna natin doon sa ating pinakasabaw. Pagkahango naman itong ating isda, inilagay ko na unang-una yung ating mga hiniwang kalabasa, sinundan ko na agad ng ating mga eggplant at yung mga sigarilyas. Pagdating naman sa sabaw, pwede kayong masunod kung ano ang gusto nyo. Mas gusto nyo yung mga konti ang sabaw o mas gusto nyo yung marami ang sabaw. Para sa akin, okay na yung ganito karaming sabaw kasi kakatas pa nga yung mga nilagay nating gulay na yan. Ilalabas pa nila yung mga taglay nilang tubig. Kahuli-hulihan natin inilalagay yung patola at yung talbos ng kamote at saka nga yung isda. Tapos tatakpan natin ito hanggang sa maluto na nga. Wala na tayong nilagay ng anumang pampalasa dito. Ang inilagay lang natin ay yung bagoong isda. Kung gusto nyo maglagay ng bechin ay kayo na ang bahala. Pero ako, okay na sa akin yung lasa ng bagoong isda. Talaga namang tanggal umay pagka ganito ang ulam. Lalo na pagka simple-simple yung pagkakaluto mo at walang masyadong mga rekado. Mas gaganahan ka pang kumain kung meron kang sausawang maanghang. Lalo na kung meron kang sibuyas na mura o kaya naman ay laso na. Na talagang bagay na bagay sa mga pritong isda at sa mga sabaw o sa mga talbos-talbos na ating inuulam. Sa mga oras na ito ay gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa 2 milyong mahigit na bumubuo ng Cook and Taste. Taos puso po ang aking pasasalamat. Hanggang sa muli po, I love you all.